Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ng batang si Joey na biglang iniwan ng kanyang lola sa hindi niya malamang dahilan. Subalit sa kanyang panaginip ay nagpakita ang kanyang lola Barang at may ipinakuha sa isang malaking tapayan. Mga gamit na makakatulong sa bata sa takdang panahon. Sa pagkawala ng lola niya, ay isang matandang lalaki ang kumupkup kay Joey. Yun ay walang iba kundi si Lolo Macario. May kakayahang manghula ang matandang lalaki, kaya napag-alamang kinuha ng mga aswang ang Lola Barang ng bata dahil yun sa itim na aklat. Aklat na pinagmumulan ng lakas at kapangyarihan ng mga aswang. Subalit paano maililigtas ni Joey ang kanyang lola sa lungga ng mga aswang? Ano ang mahalagang papel na gagampanan ni Lolo Macario? Makakatulong kaya ang dalawa sa isa't isa? At isang pangyayari na naging problema sa nakaraan ang mabibigyan ng linaw. At kung ano man yun, ay ating aalamin ang sagot sa kabuuan ng kwentong aking ibabahagi. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Malakas ang sigaw ni Lola Barang dahil naisturbo ang kanyang pagtulog. Ano bang kailangan mong walang hiya ka? Nasaan ka? At magpakita ka sa akin! Gulat ang matandang babae dahil may kung anong nilalang na naramdaman niyang pumasok sa loob ng kanyang bahay. Wag na wag mo kong tatakutin kung sino ka man, dahil hindi ako natatakot sa iyo. Sige, magpakita ka sa akin. Magpakita ka at matitikman mo kung paano akong magalit. Saglit na katahimikan ang namayani. Nawala ang nilikhang ingay ng nilalang na inaaway ni Lola Barang. Dahil sa lakas ng boses ng matandang babae, ay nagising na rin ang apo niyang si Joey. Lola Barang? Bakit po yun? Ano po ba nangyayari? Bakit parang may kaaway po kayo? May gustong sumalbahe sa akin, Joey. Akala naman niya ay matatakot ako sa kanya. Bakit po? Ano po ba yung nakita niyo, Lola? Maligno. May malignong ibig manggulo dito sa pamamahay natin. Ano? Talaga po, Lola? Teka, anong klaseng maligno po ba? Tiyanak. Tama. Tiyanak nga. Teka, nakita niyo po ba? Hindi. Pero naramdaman ko siya kanina habang natutulog ako. Gumagapag siya. At ibig pa akong atakihin. Pero Lola, baka naman po, hayop lang po yun. Apo, natitiyak kong tiyanak yon. At ang tiyanak na yon ay ampon ng isang aswang. Ano po? Tiyanak na ampon ng isang aswang? Tama ka, Joey. Ampon nga ng aswang. Pero, bakit po niya kayo aatakihin? Bakit po kayo aatakihin ng tiyanak na yun? Dahil inutusan siya ng kanyang amo. Palibasa, hindi siya makakalapit sa akin. Bakit naman po, Lola? Kinakatakutan po ba kayo ng aswang? Apo, marami ka pang hindi nalalaman. Gusto ko pong malaman, Lola Barang. Sa takdang panahon, Joey. Sa takdang panahon, sasabihin ko sa iyo. Pero ngayon, ang kailangan na lang muna natin ay mag-ingat dahil hindi tayo titigilan ng mga kampon ng kadiliman. Gagawin nila ang lahat para tayo ay guluhin. Pero Lola, bakit nga po ba tayo guguluhin ng kampo ng dilim na sinasabi po ninyo? Saka ko na lamang sasabihin sa iyo.
Pero hanggat kasama mo ko, wala ka dapat na ikatakot. Ako ang bahala sa'yo. Sapat na ang binitiwang salita at ipinangako kay Joey ng kanyang lola Barang para kahit papano ay mapanatag ang isipan ng bata. Alam niyang totoo kung magsalita ang kanyang lola, lalo na't maraming beses na niyang napatunayan yon. Ang kanyang lola ang naging tagapagtanggol niya dahil yon ang ipinangako nito sa kanyang inay na namatay sa panganganak ng dahil sa kanya. Nabanggit ng kanyang lola Barang ang tungkol doon, kaya yon ang kanyang pinanghahawakan. Handa siyang protektahan ang kanyang lola Barang sa abot ng makakaya niya. Hanggang buhay ang kanyang lola, may magtatanggol sa kanya sa kahit kanino, kahit pa sa mga masasamang tao o mga nilalang na kampon ng kadiliman. Dahil sa ipinakitang galit ni Lola Barang, ay hindi na nga nagparamdam pa ang nilalang na sinasabi ng matanda. Wala na rin narinig pang anumang ingay sa labas ng kubo. Tila natakot pa nga yata ang nilalang ng dilim sa matandang babae. Lola Barang, wala na po yata yung sinigawan niyo pong nilalang kanina. Yung sinasabi niyo pong tiyanak. Tama ka, Apo. Tumigil din siya. Akala yata niya ay matatakot niya ako. Nagkamali siya ng tao gustong takutin. Wag ako. Matagal na akong takot. Yan ang lola ko. At tapang nga tao. Apo tula ulo, hindi atakbo. Ikaw talaga bata ka, puro kabiro. Sige na, patulog ka na uli. Wag mo kong tulaan. Alam ko na yan. Alam ko susunod mo sasabihin at pag-aasar lang yan. Lola talaga panira eh. Gusto ko lang naman pong tumula eh. Nako. Sa iba mo na lang iparinig yan tulabong yan. Dahil maraming ulit ko lang narinig yan. Tigil-tigilan mo ako. Sige na nga po. Lola, kapag ginulo po ulit tayo ng malignong sinasabi nyo, yung ampon po ng aswang na tiyanak, gisingin niyo po ako At bakit naman? Gusto ko po makakita eh. Hindi pa po kasi ako nakakakita ng tiyanak. Ayan lang sa tabi mo. Nasa salamin. Tingnan mo dyan. May makikita ka. Po, sa salamin? Ay, Lola naman eh. Bigla niyo naman po akong tinatakot eh. Ano ba tinatakot na sinasabi mo? Sige na, kung gusto mo makakita ng tiyanak, tignan mo dyan sa harap ng salamin. Sige na. Tignan mo na, lumapit ka na. Sa harap ng salamin? Pero Lola... Ngayon, ikaw naman ang natatakot. Duwag ka rin pala. Hindi po matapang yata ako. Sige po, lalapit na po ako sa harap ng salamin para makita ko po yung tiyanak na sinasabi nyo. Sige na, para makita mo na yung tiyanak na sinasabi ko. Marahang lumapit sa salamin ang may kalakihang batang si Joey. Nakakunot ang noo. Hinahanap sa salamin ang tiyanak na sinasabi ng kanyang lola Barang. Lola naman eh, nagjo-joke naman po kayo eh. Wala naman po akong nakitang tiyanak sa salamin eh. Ano bang nakita mo? Yung sarili ko po. Yun na nga. Yun itsura mo mismo. Yun ang mukhang tiyanak. Hala, Lola naman eh. Pinagtitripan niyo na naman po ako eh. Sa gwapo kong ito, sasabihin yung mukha kong tiyanak. Hindi Apo, pero lang yon. Ikaw naman kasi, masyado kang mapaniwalain. Grabe si Lola Naisahan niyo po ako ron Akala ko totoo na eh. Sige na. Matulog ka na uli. Mahaba pa ang gabi, iho. Lola Barang, paano po kung bumalik po yung tiyanak na sinasabi niyo? Kaya ko na yon. Kaya wag mo akong alalahanin. Sige na, Apo. Magpahinga ka na. At babantayan kita kung kinakailangan. Sumunod na si Joey sa kanyang lola. Bumalik na siya sa pagtulog. Natatawa siya habang nakahiga sa kanyang tulugan. Ganun talaga ang kanyang lola Barang. May oras na bigla siyang pagtitripan para biruin. Palibhasa,
Sabi nga ng kanyang lola ay dahil masyado siyang mapaniwalain. Ipinikit na ni Joey ang kanyang mga mata. Maya-maya lang ay nakatulog na ang bata. Samantala, dahil sa nangyari, ay hindi na dalawin ng antok si Lola Barang. Babantayan na lamang niya ang kanyang apo. Pero may naalala siya na dapat niyang gawin. Kaya tumayo ang matandang babae sa kanyang pagkakaupo. Nadiretso ito sa kusina at may kinuha roon saka lumabas ng bahay. Meron lang siyang ibig makita roon. Kailangan ding mapagod muna siya para muling dalawin ng antok at hindi mahirapang matulog. Isang malaking tapayan ang kanyang tinignan sa likod ng kanyang bahay. May maliit doon na dampa na kung tawagin ni Lola Barang ay tuklong. Doon nakatambak ang mga sira at lumang gamit. Dala ang gasera bilang tanglaw ay inalis niya ang nakapatong na malapad na tela saka tinanggal din ang takip ng isang malaking tapayan. Tinanglawan ng loob nun. Nakita niya roon ang isang bag na yari sa balat ng hayop. Napangiti ang matandang babae. Ibig lang sabihin ay naroon pa ang bagay na kanyang matagal nang itinatago at iniingatan. Tiniyak lamang niya na wala pang nakikialam noon. Ibinalik ni Lola Barang ang takip ng tapayan, maging ang telang nakapatong doon. Naisipang tignan ni Lola Barang ang bagay na matagal niya nang itinatago dahil yun sa biglang pagpapakita sa kanya ng tiyanak na ampon ng aswang at kung anong maligno. Alam niyang ito ang mga gamit na kanyang tinignan, ang dahilan ng paggambala ng mga ito sa kanya. At hanggang hawak niya ang mga bagay na yon, ay hindi siya sasaktan ng kahit na anong kampon ng kadiliman. Bumalik na sa kanyang bahay ang matandang babae. Nakakaramdam siya ng antok at kailangan niya nang itulog yun. Napadaan siya sa kamang higaan ng apong si Joey. Mahimbing nang natutulog ang bata at nakanganga ng bagya at naghihilik pa nga ang apo. Napangiti na lamang si Lola Barang at tuloy-tuloy nang pumasok sa kanyang kwarto upang magpahinga na rin. Pasado 3:00 na noon ng madaling araw. Ilang oras na lang ang itutulog niya dahil nakagawian na niyang magising rin ng maaga kahit pa atrasado na siyang matulog. Pagkahiga ni Lola Barang ay naghikab ang matanda at tuluyan na siyang hinila ng pagkaantok hanggang sa ganap na siyang makatulog. Sa pagkakahimbing niyang yun ay wala siyang kaalam-alam nang hindi inaasahang mangyayari sa kanya. Walang tigil ang pagtilaok ng manok na mga alaga ni na Lola Barang. Nagsisimula ng sumikat ang araw. Dahil sa paulit-ulit na tilaok ng manok, ay nagising na rin ang apo niyang si Joey. Kinusot-kusot ang kanyang mga mata at nag-inat ang bata. Bumangon na sa kanyang pagkakahiga at iniligpit ang kanyang tinulugan. Nakasanayan niya ng gawin yun dahil yun ang laging paalala sa kanya ng kanyang lola. Kailangan iligpit kagad ang pinagtulugan. Tumuloy sa kusina si Joey dahil inaasahan niyang naroon at nagluluto na ng kanilang almusal ang kanyang lola. Kaya lamang ay wala roon ang matanda. Wala ring usok o apoy sa kanilang abuhan. Yun ang unang pagkakataon na hindi nakita ni Joey ang kanyang lola sa kusina pagkagising niya. Bumalik siya sa tulugan ng kanyang Lola Barang. Magulo ang pinagtulugan nito at hindi yun nakaligpit. Wala roon ang kanyang lola. Biglang kinabahan si Joey at nagmamadaling lumabas ng kanilang bahay na panayan tawag sa lola niya. Lola! Lola Barang! Lola! Nasaan ka? Lola Barang! Iginala-gala ni Joey ang kanyang paningin. Umaasa na nasa paligid lamang ang kanyang Lola Barang. Kaya lamang, hindi niya ito nakita roon. Wala kahit anino man lang ng matandang babae. Nagsimula ng kabahan ang bata dahil hindi niya makita ang kanyang Lola Barang. Kaya nagtanong na siya sa kanilang kapitbahay
na ilang metro lang din ang layo mula sa kanila. Subalit maging sila ay walang masabi dahil hindi raw nila nakikita pa si Lola Barang. Umuwing bigo si Joey. Walang nakakaalam kung nasaan ba nagpunta ang kanyang lola. Nakaramdam ng gutom ang bata. Kaya niya nang magluto, kaya kinuha niya ang ilang piraso ng kamote na naroon sa kanilang kusina. Nilaga niya yon upang maging almusal. Pagkatapos kumain, ay umalis ng bahay si Joey. Muli ay nagtanong siya sa ilang kaibigan at madalas nakakakwentuhan ng kanyang lola. Subalit wala ring masabi ang mga tao. Hindi nila alam kung nasaan si Lola Barang. Malungkot na umuwi si Joey. Naupo na yakap ang tuhod sa isang sulok ng bahay at doon ay nagsimulang tumulo ang kanyang luha. Lola Barang, nasan ka na po ba? Bakit niyo po ako iniwan? Saan po ba kayo nagpunta, Lola Barang? Umasa pa rin si Joey na babalik ang kanyang Lola Barang. Kaya naman sa bawat pagtulog niya ay walang ibang hinahanap ang kanyang mga mata. Nasa paggising niya ay naroon na ang kanyang lola. Subalit nanatiling bigo si Joey dahil wala pa rin ang kanyang Lola Barang. Sinikap niyang kumilos na mag-isa. Para may pagkain siya ay nagluluto siya ng mga bungang ugat na naani niya sa mga tanim nila ng kanyang lola. Hanggang nang sumunod na araw ay isang hindi inaasahang panauhin ang dumating. Pamilyar yun kay Joey. Nasaan ang lola mo, bata? Wala po siya dito, Mang Tasyo eh. Si Mang Tasyo ang may-ari ng lupa na kanilang tinitirhan. Matagal na silang pinaalis dahil naibenta na ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Hindi niya masabi sa lalaking kaharap na nawawala ang kanyang Lola Barang. May pinuntahan ba ang lola mo? Sabihin mo sa kanya pag uwi niya na may 3 araw na lamang kayo para mamalagi rito. Tapos ay makakaalis na kayo. Po? Aalis po? Oo, nasabi ko na yun sa kanya. Napag-usapan na namin. Sapat na yung ilang buwang palugit na binigay ko para manatili kayo rito. Kaya sana naman ay naiintindihan yun ng lola mo. Hindi na umimik pa si Joey. Hindi rin naman niya alam kung anong sasabihin sa lalaking kaharap. Lalo na kung may napag-usapan na pala sila ng kanyang Lola Barang. Pagkatapos sabihin ng lalaki ang kanyang sadya, ay umalis na ito na hindi man lang nagpaalam. Sumakay ng kanyang motorsiklo at tuluyan nang lumayo. Pinaalis na rin pala kami rito. Diyos ko, paano na ako ngayon? Wala naman ako mapupuntahan. Lola Barang, nasa na po ba kayo? Bakit hindi pa rin po kayo bumabalik? Saan po ba kayo nagpunta? Sa batang isipan ni Joey, ang ganung problema ay mabigat sa kanya. Pinapaalis na sila sa kanilang tinitiran at wala man lang siyang mapagsabihan tungkol dun. Paano nga ba niya haharapin ang ganung klaseng problema? Dahil wala nang ibang pagpipilian pa ang bata, kaya inihanda na lamang niya ang ilang mga gamit at isinilid sa isang bag. Aalis na lamang siya doon, lalo na't wala na ring katiyakan kung babalikan pa ba siya ng kanyang lola. Huling gabi na ni Joey sa bahay na yon. Doon na siya lumaki at nagkaisip na ang tanging kasama ay ang kanyang Lola Barang. Sabay kasing namatay sa tama ng kidlat ang kanyang nanay at tatay, ayon sa kwento ng kanyang lola. Bumabagyo daw ng sandaling yon at inabutan ng malakas na ulan na may kasamang kulog at kidlat ang mga magulang na galing sa kabilang ibayo. May luha sa pisngi na inilagay ni Joey sa tabi ng kanyang higaan ang bag na kanyang dadalin kinabukasan. Iniwan na niya ang kanilang munting bahay. Ayaw niya nang abutan pa roon ni Mang Tomas. Dahil sa lungkot at sakit ng kalooban na nararamdaman, ay nakatulog ang bata. Nagkaroon siya ng panaginip. Panaginip na parang totoo.
dahil sa panaginip niya ay kasama niya ang kanyang Lola Barang at may sinasabi sa kanya. Lola Barang, akala ko po, hindi na po kayo babalik. Ano ka ba, bata ka? Hindi naman ako umalis eh. Ilang araw ko na po kayong hinahanap eh. Andyan lang ako. Saka saan naman ako pupunta? Pero Lola, ilang araw na po kayong wala. Saan po ba kayo galing? Ano ba sinasabi mo, Apo? Saka ba't naman kita iiwan? Hindi ba may pangako ko sa'yo? At sabi ko, kahit na anong mangyari, hindi kita iiwan. Ay siya nga pala, Apo. Meron kang dapat na malaman. Ano po yun, Lola Barang? Meron akong mahalagang gamit sa ating tuklong. Nasa loob yon ng isang malaking tapayan. Gusto kong ikaw ang mag-ingat sa mga yon. Kapag wala na ako, kunin mo yon. Dahil makakatulong yun sa'yo, Apo. Sa panaginip na yon, pagkatapos sabihin ni Lola Barang sa kanyang apo ang tungkol sa laman ng malaking tapayan, ay kitang-kita ni Joey na unti-unting naglaho ang matandang babae. Sa tagpong yun ay nagising ang bata. Habol ang hininga at naluluwa. Lola Barang! Lola Barang! Ang lola ko! Buong akala ni Joey ay totoo na ang pangyayaring yun, subalit isang panaginip lang pala ang lahat. Parang totoo. Nakausap ko si Lola Barang. Kaya lang bakit ganun na nangyari sa panaginip ko? Bigla siyang naglaho. Ano kayang ibig sabihin nun? Talaga bang naglaho na lang bigla ang lola ko? Ganun ba yun? Naging palaisipan ang bagay na yon sa bata. Hindi na muli pa nakatulog si Joey hanggang sa marinig na niya ang pagtilaok ng mga manok. Nagpapahiwatig na magsisimula ng sumikat ang araw. Kaya nang ganap ng sumikat ang araw, ay agad na pinuntahan ni Joey ang isang dampa na malapit na ring masira. Pumasok siya sa loob at hinanap ang malaking tapayan. Inalis ang mga nakatakip doon. Mula sa loob ay nakita niya ang isang tila bag na yari sa balat ng hayop. Kinuha niya yon mula sa tapayan. Teka, ano kayang laman ng bag na to? Bakit sa panaginip ko ay sinabi ni Lola Barang na kailangan ko daw to at makakatulong daw to sa akin? Pero teka, kung nagawang sabihin sa akin ni Lola Barang sa panaginip ko tungkol sa gamit niya na narito sa loob ng tapayan, ibig sabihin, kayang makipag-usap sa akin ni Lola sa panaginip ko kung nasan man siya ngayon? Malaking katanungan yon sa isip ni Joey. Subalit, sino nga ba ang maaaring makasagot at makapagpaliwanag sa kanya? Ang alam lang ngayon ng bata ay totoo ang sinabi ng kanyang lola sa kanyang panaginip. Binuksan ni Joey ang bag at tumambad sa kanya ang laman nun. Isang maliit at itim na aklat na tila isang diary ang laman nun. Saglit na binuksan yun ng bata. Kakaiba ang mga salita na naroon. Marunong nang bumasa si Joey, subalit hindi Tagalog ang nakasulat doon. Tila ibang lengguwahe yun, nahirap siyang basahin. Bukod sa itim na aklat na naroon sa bag, ay isa ring itim na kandila na tila hindi pa nagagamit ang nakita ni Joey. Kasama ng kandila ang isang maliit na supot na yari sa makapal na plastik. Binuksan niya yon at napakunot ng noo si Joey nang makita ang laman ng plastik. Ano ba to? Parang dinurog na bubog ah. Ay teka, hindi to bubog. Asin, malalaking butil ng asin to. Teka, bakit may asin na nakatago ang Lola Barang ko? Para saan ang asin na to? Isang itim na aklat, isang kandilang itim, at asin ang laman ng bag na natagpuan ni Joey sa loob ng tapayan na nabanggit ng kanyang Lola Barang sa panaginip. Ang sabi ni Lola, kailangan ko daw ang mga to. Pero saan ko to gagamitin? Si Lola naman kasi, hindi pa sinabi sa akin kung para saan to eh.
dinaan pa niya sa panaginip. Pambihira. Lola Barang, asa na po ba kayo? Magkikita pa ba ulit tayong dalawa? Lumabas na ng dampa si Joey at bumalik na sa loob ng bahay. Dala niya ang lumang bag na yari sa balat ng hayop. Inilagay yun ng bata sa isang bag na kanyang dadalhin sa kanyang pag-alis. Saka isinakbit na ng bata ang bag at pinagmasdan na ang kabuuan ng kanilang bahay na matagal din niyang tinirahan. Yun na ang magiging huling sulyap niya sa lugar na yon dahil kailangan niya nang umalis. Habang iginagala ni Joey ang mata sa kabuuan ng bahay, ay hindi napigilan ng bata ang hindi maluwa. Lalo na't aalis siya sa lugar na yon na hindi kasama ang kanyang lola. Naisip niya, paano kung sa pag-alis niya ay saka naman bumalik ang kanyang lola Barang? Paano pa sila magkikita? Mabigat ang mga paa na humakbang ang bata palabas ng bahay. Kung saan man siya papunta ay hindi niya alam. Lalong walang katiyakan kung paano ba siya mabubuhay ngayon. Pero umaasa ang bata na hindi siya pababayaan ng may kapal. Yun ang isa sa itinuro sa kanya ng kanyang lola Barang. Huwag mawawalan ng pag-asa at pananalig sa dakilang lumikha. Ang kailangan lang ay humingi ng tulong at manalig sa kanya. Binagtas na ni Joey ang daan papalabas ng baryong yon. Basta lalakad ng lalakad lamang siya. Kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa at aabuti ng pagod, ay doon lang siya magpapahinga. Malayo-layo na rin ang narating ni Joey. Nakaramdam na siya ng pagod, uhaw at gutom. Naupo siya sa ilalim ng isang puno ng balete na nakita niya sa dinaanan niya. Mainam kasi ang magpahinga sa punong yun dahil sa makakapal na dahon at may malalaking ugat na pwede niyang upuan at sandalan. Ay grabe! Kanina pa ako naglalakad. Dito na nga muna ako magpapahinga. Buti na lamang at may dala akong tubig at hinog na saging. Pwede na to para hindi sumakit ang tiyan ko. Kaya lang, sumasakit na ang paa ko sa paglalakad. Aray! Habang iniisip ng bata kung saan siya patutungo, ay sinimulan niya ng kainin ang dalang saging. Saka uminom na rin siya ng tubig. Nabusog siya at napawi ang kanyang gutom pagkakain ng ilang piraso ng saging na latundan. Dahil pagod at medyo sumasakit na rin ang katawan, kaya naman sinandal niya ang kanyang likod sa malaking ugat ng punong balete hanggang sa tuluyan siyang makatulog. Nagsimula ng kumagat ang dilim. Nang magising siya, bahagya pang nagulat si Joey nang makita na bakit nasa ganung lugar siya. Bigla niyang naalala na umalis nga pa siya ng kanilang bahay. Tumayo ang bata upang ipagpatuloy ang paglalakad nang makarinig siya ng boses na ikinagulat niya. Uuwi ka na ba, Utoy? Bakit dito ka natulog? Sino po kayo? Kanina pa po kayo rito? Oo, napagod din kasi ako sa paglalakad, kaya nagpahinga na muna ako. Mangyaring nagtitinda kasi ako ng mga nirapak kong pansahog sa pagluluto, gaya ng paminta, bawang, laurel, at kung ano-ano pa. Araw-araw akong nag-iikot para mag-alok sa mga tindahan. Yun ang aking ikinabubuhay. Grabe, ang sipag niyo naman po pala, Lolo. Macario ang pangalan ko. Maaari mo akong tawaging Lolo Macario. Lolo Macario, ako naman po si Joey. Bakit nga pala narito ka sa ganitong lugar, Joey? Saka may dala ka pang bag. Teka, umalis ka ba sa inyo? Naglayas ka ba? Hindi agad nakasagot si Joey. Nagdadalawang isip siya kung magkikwento ba siya at sasabihin ang dahilan kung bakit naroon siya sa ganung lugar. Oh, hindi ka na nagsalita dyan, Joey.
Tinatanong ko kung umalis ka sa inyo. Alam mo ba, Utoy, masama yung lumalayas. Saka baka nag-aalala na sa'yo mga magulang mo. Lolo Macario, wala na po akong mga magulang. Lola na lang po ang kasama ko sa bahay. Kaya lamang po wala na po siya eh. Ano ka mo? Wala na. Patay na ang lola mo. Naku, hindi po. Nasan siya? Dahil naramdaman ni Joey na tila mabuti ang puso ng matandang kaharap niya, kaya naman ikinuwento na lamang niya ang dahilan kung bakit naroon siya sa lugar na yon. Wala siyang inilihim kay Lolo Macario, kaya nang matapos ang pagkikwento ay hindi na iwasan ni Joey na maluwa. Ramdam naman ni Lolo Macario ang kalungkutan ng bata. Kung ganun pala wala kang mapupuntahan. Opo. Kaya nga po, natulog din po ako dito sa may puno eh. Sandali lang. Gusto mo bang sumama na lamang sa akin, Joey? Po? Talaga po, Lolo Macario? Oo, para may makasama rin ang apo ko. May apo rin po kayo? Oo, naiwan siya doon sa bahay. Hindi ko kasi siya maaaring isama dahil mahihirapan lang siya. Bakit po? May sakit po ba ang apo nyo? Mabuti pa sumama ka na lang sa akin para makilala mo rin ang apo ko. Saka mukhang mabait ka naman bata, kaya alam kong magkakasundo kayong dalawa. Dahil ramdam ni Joey na bukal naman sa loob ni Lolo Macario ang pagyaya sa kanya para tumira sa kanila, kaya sumama siya sa matandang lalaki. Pinasan na ni Lolo Macario ang pahaba at manipis na kahoy na pinaglalagyan ng mga inilalakong paninda. Saka sinimulan na nilang maglakad patungo sa bahay ni na Lolo Macario. Isang maliit at luma ng kubo ang bahay ni Lolo Macario. Hindi nalalayo ang laki nun sa iniwan niyang bahay nila ng kanyang lola Barang. Empoy, apo! Narito na si Lolo! Lolo, salamat naman po't dumating na kayo. Kasi po, kanina pa po ako nagugutom eh. Abay, huwag kang mag-alala. May dalang tinapay ang Lolo. Yung paborito mong kababayan. Wow! Lolo Macario, teka, may kasama po kayo? Paano mo nalaman na may kasama ako, Empoy? Naramdaman ko po na may iba pang tao bukod po sa inyo. Napakalakas talaga ng pakiramdam mo, apo. Siya nga pala. Siya si Joey. At dito na siya titira sa atin simula ngayon. Kumusta ka, Empoy? Natutuwa ko na magkaroon ako ng bagong kaibigan. Ako rin, Joey. Saka tiyak na mabait ka. Kasi isinama ka ng lolo ko. Siya nga pala, Joey. Si Empoy ay hindi nakakakita. Ipinanganak siyang bulag. Oo, Joey. Kaya, pasensya ka na kung di tayo makakapaglaro ng maayos. Okay lang yun, Empoy. Kung hindi man tayo pwede maglaro, pwede naman tayo magkwentuhan na lang. Okay lang ba yun sa'yo? Oo naman. Okay na okay yun. O siya, sige. Maupo ka na muna, Joey. At aayusin ko lang itong mga dala ko. Saka, ihahanda ko na rin itong pagkain dala ko. Tinapay at pansit na nabili ko kanina para tayo ay makakain na. Sa pagsama ni Joey kay Lolo Macario ay tila nawala ang mabigat na pasan-pasan ng bata dahil alam niyang meron na siyang matutuluyan. Hindi na siya matutulog kung saan-saan. Nawala man ang kanyang Lola Barang, pero sa katauhan ni Lolo Macario at Empoy ay nagkaroon siya ng bagong pamilya. Kinabukasan, hindi muna naglako ng kanyang mga paninda si Lolo Macario. Meron din itong maliliit na taniman ng iba't ibang uri ng gulay. Dahil sanay din sa ganong gawain si Joey, kaya tinulungan nito ang matandang lalaki. Pasensya ka na, Joey ha. Hindi ko kayo matutulungan ni Lolo sa pag-aayos ng mga tanim niya. Ayos lang yun, Empoy.
Kaya naman na namin ni Lolo Macario to eh. Siya nga pala, Joey. Mamaya pagkatapos ng ginagawa natin dito sa taniman ko, tutulungan kita para malaman natin kung saan nagpunta ang lola mo. Po, talaga po Lolo Macario? Pero paano po? Joey, marunong manghula ang lolo Macario ko. Saka nagtatawas din siya. Kaya maaari niyang malaman kung ano ba talagang nangyari sa lola mo. Buti naman. Sana po, walang masamang nangyari po sa lola ko. Malalaman natin yan maya-maya lang. Dahil sa sinabing yun ni Lolo Macario kay Joey, ay nagkaroon ng kakaibang sigla ang bata. Kaya tila nagkaroon siya ng inspirasyon habang tumutulong kay Lolo Macario sa paglilinis ng kanyang taniman. Kaya ng hapong yun, gaya ng ipinangako ni Lolo Macario, ay sinimulan niya na ang ritual para malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari kay Lola Barang. Dahil may ilang gamit ang kanyang lola na nasa bag, ay yun ang ibinigay ng bata sa matandang lalaki. Isang alam pa yun na sinadya niyang isama sa kanyang dinalang gamit. Subalit ang tungkol sa bag na nakuha niya sa loob ng tapayan ay hindi niya ipinakita kay Lolo Macario. Sa harap ng isang maliit na palangganang may tubig at kandilang may sindi, ay sinimulan ni Lolo Macario ang ritual at orasyon habang hawak ang bandana ni Lola Barang. Nagpatak din ng kandila ang matandang lalaki sa tubig na nasa palanggana, hanggang ang nabuong patak ng kandila ay nagkaroon ng hugis. Buhay! Buhay na buhay ang yun Lola Barang, Joey! Talaga po. Pero, nasan po siya Lolo Macario? Nasan po ang lola ko? At bakit hindi po siya nagbalik? Yun ay sa kadahilan ng biyag siya. Biyag ng mga masasamang uri ng nilalang. Mga aswang ang bumiyag sa lola mo. Sila ang kumuha sa bahay nyo at dinala sa kanilang lungga. Ang sasama naman po nila. Bakit nila kinuha ang lola ko? Anong kailangan nila? May gusto silang kunin sa yung lola. Kaya lamang hindi nila yun basta makuha. Kaya ang lola mo ang kanilang dinala sa kanilang lungga. Kawawa naman po ang lola ko. Huwag ka mag-alala, Joey. Dahil hindi nila pwedeng saktan ang lola mo. Lalo na ang patayin ng yung lola. Kailangan nila ng buhay ang lola mo dahil meron silang hinahanap. Hinahanap po ba na bagay, Lolo Macario? Oo, Joey, tama ka. Yun ang nakikita ko kung bakit nila kinuha ang lola mo. May alam ka ba tungkol sa mga gamit na itinatago niya? Hindi na umimik si Joey. Biglang naisip ng bata kung ano ang mga bagay na yon. Kaya lamang, hindi pa siya sigurado kung dapat ba niyang sabihin rin yun kay Lolo Macario. Samantalang noon lang sila nagkakilala. Isa pa, baka hindi makabuti sa kanyang lola kung sasabihin niya. Kung biyag po ng mga aswang ang lola ko, paano po natin siya matutulungan? Yan ang isang bagay na dapat nating pagplanuhan. At hindi yun magiging madali, Joey. Isa pa, hindi rin natin alam kung saan ba naglulungga ang mga aswang na kumuha sa iyong lola. Mula nang malaman ni Joey ang tungkol sa sinapit ng kanyang lola, ay hindi na mapalagay ang bata. Nagpapasalamat siya na buhay pa ang kanyang Lola Barang. Yun nga lang, hindi niya alam kung paano ito matutulungan. Joey, okay ka lang ba? Oo naman, Empoy. Parang hindi. Kasi nga, halos hindi ka nagsasalita. Parang ayaw mo akong kakwentuhan eh. Eh kasi, Empoy, may iniisip ako eh. Ang lola mo ba? Oo, sabi kasi ni Lolo Macario, buhay pa ang lola ko. Eh di ba dapat nga ay masaya ka? Dahil buhay pa ang lola mo? Masaya naman ako, Empoy eh.
Yun nga lang, nakakalungkot. Hindi ko kasi alam kung paano siya matutulungan. Kung paano ko siya makukuha at may liligtas sa mga aswang na dumukot sa kanya. Sana lang nakakakita ko para maaari kitang tulungan. Pwede nating hanapin kung nasan siya. Kaya lang, bulag ako eh. Sana nga kahit minsan makakita ko. Yun nga lang, paano mangyayari yun? Siguro magic na lang o kaya himala para makakita pa ako. Sana nga, Empoy, may maitulong din ako sa'yo. Ay siya nga pala, Joey. Malay mo, baka may maitulong sa'yo ang Lolo Macario ko. Kasi bukod sa panggagamot at panguhula, may iba pang kayang gawin si Lolo Macario. Hindi pa nga lang niya nasasabi sa iyo. Talaga, Empoy? Oo, baka naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon. Tapos, sa kanya sasabihin sa'yo. Sana nga, Empoy. Kaya huwag ka nang malungkot. Mabuti pa matulog na muna tayo. Kasi kanina pa natutulog si Lolo. Sa kagabing-gabi na nararamdaman ko na yung malamig na simoy ng hangin. Kaya magpahinga na rin tayo. Inalalayan ni Joey si Empoy para magtungo na sa kanilang tutulugan. Magkasama ang dalawang bata sa isang maliit na kwarto at magkatabi sa pagtulog. Patuloy na sa paglalim ang gabi. Tahimik na ang bahay ni na Lolo Macario. Maimbing nang natutulog ang dito'y nakatira. Samantala, mula sa kadiliman ay may mga aninong papalapit sa bahay. Ang ilan ay maraan sa paglalakad. Ang iba naman ay gumagapang. Mga aswang sila na may mahalagang pakay sa bahay ni Lolo Macario. Ang paglapit na yon ng mga aswang ay naramdaman ng matandang lalaki na natutulog. Kaya nagising si Lolo Macario dahil sa kakaibang pakiramdam. Hindi maaari ito. May aswang. May kampo ng dilim na nasa paligid ng bahay ko. Agad na bumangon sa pagkakahiga ang matandang lalaki. Mula sa ilalim ng kanyang kamang higaan ay may hinagilap doon. Isang buntot pagi ang kinuha niya at lumabas ng kubo. Ang kakapal ng mukha niyong mga aswang kayo! Ano bang kailangan niyo sa akin? Kung gusto niyo kaming biktimahin, nagkakamali kayo ng bahay na nilapitan. Hindi ako papayag sa anumang balak ninyo! Mga damotres kayo! Nagkatinginan lamang ang tatlong aswang na inabutan ni Lolo Macario sa labas ng kanyang bahay. Oh, ano pang hinihintay niyo? Sige, lumapit kayo para magkasubukan tayo. Akala niyo yata'y natatakot ako sa inyo. Baka hindi niyo kilala ang kaharap ninyo. Hala, sugod! Iwinasiwas ni Lolo Macario ang hawak niyang buntot ng pagi. Pinaikot-ikot niya yon sa ere. Lumikha pa ng bagyang ugong ang buntot ng pagi sa bawat paghagupit ng matandang lalaki. Napapaurong naman ang mga aswang na nasa kanyang harapan. Subalit wala sa plano nila ang tuluyang umatras. Meron silang kailangang gawin, kaya magkakasabay silang lumapit sa matandang lalaki. Aba, pagtutulungan niyo pa yata talaga ako ha? Akala niyo yata, maiisahan niyo ako? Sa pagsugod ng sabay-sabay ng tatlong aswang, ay umikot-ikot naman si Lolo Macario habang hawak ang buntot ng pagi na patuloy na inihagupit sa ere. Kaya todo iwas naman ang tatlong aswang na hindi makalapit sa matanda. Sige, lumapit kayo! Lapit! Para matikman niyo ang hagupit ng buntot ng pagi! Lumapit kayo mga kampo ng kadiliman! Lapit! Lumapit kayo! Hindi naman nagpaawat at lakas na loob na lumapit ang mga halimaw na nasa harap ng matanda. Lalo pang pinabilis ni Lolo Macario ang pagpapaikot ng hawak na buntot ng pagi hanggang mahagip ng dulo nito ang isang aswang. Umatungal ito dahil nasaktan ng tamaan ng buntot ng pagi. Kaya takot na napaatras ito, pero hindi natakot ang dalawa pa kahit ininda ng isang aswang ang tama ng buntot ng pagi. Lumapit pa rin ang isa at tinamaan ng braso nito, saka pumulupot pa ang buntot ng pagi. Kaya napatigil si Lolo Macario. Talaga magpapakamatay ka na yata?
Ngayon, napulupot na ang buntot ng pagi sa braso mo. Hihilahin ko to ng ganito! Ha! Sa biglang paghila ni Lolo Macario ng buntot ng pagi na pumulupot sa braso ng aswang, ay kasamang naputol yun. Kaya lalo lamang pumulahaw ang halimaw. Ano ngayon? Eh di natanggalan ka ng isang brasong damotras ka. Ikaw, isa ka pa. Leeg mo naman ang pupunteriyahin ko. Heto! Sa ginawang paghataw ni Lolo Macario sa hawak niyang sandata, ay pumulupot din yun sa leeg ng isa pang aswang. Biglang hinila yun, subalit hindi naputol ang leeg, kundi malalim na sugat lamang ang nilika. Pumulandit pa ang dugo mula sa leeg ng aswang na nasugatan. Umalahaw ito ng malakas dahil sugatan na ang mga kampo ng dilim at alam nilang hindi nila kaya ang matandang lalaki. Kaya naman tumakbo na sila papasok sa kadiliman hanggang sa tuluyang nawala roon. O ano? Mga duwag! Puro kayo yabang! Hanggang dyan lang pala kayo! Mga inutil! Ang ginawang yun ni Lolo Macario ay napanood ni Joey. Kaya agad siyang lumapit sa matandang lalaki. Kasama niya rin si Empoy na bagamat hindi nakita ang mga pangyayari, ay naramdaman naman niya yun. Grabe! Ang galing niyo po, Lolo Macario! Sabi ko na sa'yo, Joey, mahusay si Lolo at marami pa siyang alam. Ano? Napanood niyo ba ang ginawa ko? Si Joey lang po, Lolo. Hindi naman po ako nakakakita eh. Ay, oo nga pala. Pero alam ko, napakinggan mo ang atungal ng mga aswang na nasaktan. Opo, Lolo. Dinig ko po. Sayang po, Lolo, dahil hindi niyo po sila napatay ng tuluyan. Hindi rin basta papayag ang mga aswang na yon na mapatay sila. Kaya nga tumakas na lang nang malaman nilang higit pa ron ang pwedeng mangyari sa kanila. Saka madali nilang magagamot ang kanilang mga sugat. Ang naputol na bahagi ng katawan nila ay maaaring tumubo uli. Kaya hindi rin pangkaraniwan ng mga aswang na yon, natitiyak ko. Marami po kayong alam tungkol po sa mga aswang, Lolo Macario. Oo, Joey. Dahil minsan ko na rin nakaengkwentro ang iba't ibang uri ng aswang. Narinig mo ba yun, Joey? Di ba sabi ko nga sa'yo, may magagawa si Lolo Macario. Kaya nga naiintindihan ko na rin, Joey, kung bakit pinag-cruise ng kapalaran ng mga landas natin. Dahil may isang bagay na dapat mangyari. Kung ganun, matutulungan niyo po ako para mahanap po ang lola ko. Oo, may magagawa ko. Bagamat hindi ko may papangako na maililigtas siya, pero maaari nating subukan. Kaya nga lang dapat muna nating malaman kung saan sila naglulungga. May naisip po ako para malaman po natin, Lolo Macario. Ano yon? Kapag may aswang po ulit nagpunta dito, kailangan po nating mahuli yun. Dahil maaaring siya po magtuturo sa atin kung nasan po ang kanilang lungga, di po ba? Napangiti si Lolo Macario sa ideya na yon ni Joey dahil maaari nga namang gawin nila yon. Kaya lang ang totoo, Joey, ay nagtataka ko. Dahil ngayon lang nangyari yun. Ang alin po, Lolo Macario? Ang ginawang pagsalakay ng mga aswang dito sa bahay ko. Samantalang, wala naman silang mapapala sa amin ni Empoy. Saka napansin ko, hindi sila natakot. Isinugal nila ang kanilang buhay. Dati po pala, hindi kayo ginagambala ng mga aswang? Abay, hindi. Pero mula nang dumating ka, bigla silang umatake dito sa bahay ko. Ayoko mag-isip ng hindi maganda sa'yo, Joey. Pero may palagay akong ikaw ang kailangan nila. Kung hindi man merong kandala na siyang dahilan kung bakit nagpunta sila rito. Hindi agad nakasagot si Joey sa sinabi na yon ni Lolo Macario. Ang tanging nasa isip ni Joey ang mga gamit ng kanyang lola barang na naroon sa loob ng kanyang bag. Kaya dapat nang magdesisyon ng bata kung kailangan na ba niyang sabihin kay Lolo Macario ang tungkol sa kanyang dala. Dahil nasabi sa kanya ni Lolo Macario na maaari siyang tulungan ito para hanapin ng kanyang lola barang
at iligtas sa kamay ng mga aswang. Nakapagdesisyon na ang bata na sasabihin na niya sa matandang lalaki ang tungkol sa bagay na dala niya. Kaya naman kinabukasan, pagkatapos nilang makakain ng tanghalian at habang nagpapahinga, ay kinuha ng bata ang bag at ipinakita yon kay Lolo Macario. Oh, bakit? Anong meron sa bag na yan, Joey? Gusto ko pong ipakita sa inyo to, Lolo Macario. Isa-isang inilabas ni Joey ang laman ng bag na yari sa balat ng hayop. Natulala si Lolo Macario nang makita ang laman nun. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakita. Kaya natiyak ng matandang lalaki na yun nga ang dahilan ng ginawang pag-atake sa kanila ng mga aswang. Isang itim na aklat, isang itim na kandila, at isang dakot na asin. Ito po ang dahilan kung bakit pinuntahan tayo ng aswang. Tama ka, Joey. Iyan nga ang dahilan. Pero Lolo, bakit po? Ano po ba mga yan? Mahalaga po ba yan sa mga aswang? Ang itim na aklat na ito ay siyang kabuuan ng lihim ng lakas at kapangyarihan ng mga aswang. Ang kandilang itim naman ay siyang magagamit para harapin ang mga kampon ng dilim. At ang kakaibang asin na ito ay siyang pangontra sa aswang. Hindi ka maahawakan o kayang saktan ng aswang kapag taglay mo ang asin. Teka po Lolo, ibig sabihin, gusto mo makuha ng aswang ang lahat ng yan? Hindi naman na po. Ang tanging ibig makuha ng mga aswang ay ang itim na aklat na siyang pinagmumulan ng kanilang lakas at kapangyarihan. Dahil ang bawat orasyon na mababasa riyan ay kailangan nila upang manatili ang kanilang kakaibang kapangyarihan. Ang ipinagtataka ko nga lang, paanong napunta sa iyo yan, Joey? Galing po ito sa mga gamit ng Lola Barangko. Kanya po ito eh. Baka minana pa po niya ito sa kanyang mga ninuno. Kung gano'n ay tama. Tama nga ang aking hinala. Hinalang ano po, Lolo Macario? Kung bakit dinukot ng mga aswang ang lola mo. Dahil po ba sa itim na aklat? Oo, ibig nilang kunin yan sa kanya. Subalit, hindi yun itinuturo ng lola mo. Hindi rin nila magagawang patayin ang lola mo dahil wala pa sa kanila ang aklat. Naku po, kung ganun pala Lolo, hindi tayo titigilan ng mga aswang. Tsak nababalik sila dito. Lalo na't nararamdaman nilang nandito sa atin yung itim na aklat nila. Ganun na nga, Empoy. Dapat pala tayo mag-ingat palagi, Lolo Macario. At wag na wag mong ilalayo sa katawan mo mga yan, Joey. Dahil yan din ang magliligtas sa'yo. Lalo na ang kandila at asin. Nang mapag-isa si Joey, ay naisip ng bata ang mga sinabi ng kanyang Lola Barang sa kanyang panaginip tungkol sa laman ng bag. Napakahalaga nga raw nito at makakatulong sa kanya. Kaya lang, ito rin pala ang magiging dahilan kung bakit nawawala ngayon ang kanyang lola. Binihag siya ng mga aswang dahil nais makuha ang mga bagay na yon. Kaya nararapat lamang na matulungan siya ni Lolo Macario sa malaking problema na kanyang kinakaharap. Subalit, ano nga bang kalagayan ni Lola Barang sa lungga ng mga aswang? Silipin natin ang kanyang sitwasyon. Aray ka! At sakit ng ulo ko! Gising ka na pala, Barang. Masarap ba ang iyong naging pagtulog? Sino ka? At nasaan ako? Andito ka lang naman sa aming teritoryo, sa lungga ng mga aswang bangkilang. Kami ang makabagong henerasyon ng mga aswang. At ako, si Serafio. Ako ang bagong leader. Sa akin ipinasa ang pamumuno. Kayo ang dumukot sa akin at nagdala dito sa inyong lungga. Tama ka. Dahil may kailangan kami sa'yo. Ang itim na aklat ba? Oh,
Dahil ikaw ang nakapulot nun nang mawala yun at hindi mo na ibinalik sa nagmamayari. Serapio, matagal nang wala sa akin yon. Hindi ko alam kung saan ko inilagay. Huwag mo na akong linlangin pa, Barang. Hawak mo pa yun. Kaya dapat mong ibalik sa amin dahil kailangan namin yun. At kung hindi mo yun ibibigay, mananatili kang biyag sa lugar na ito. Sabi ko naman sa'yo, wala na sa akin yon. Kaya huwag kang mapilit. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kaya sabihin mo sa akin kung nasan yun para matapos na pagtitiis mo rito. Dahil tiyak, hinahanap ka na ng apo mo. Hindi ka ba nasasabik na makita siya? Anong ginawa niyo sa apo ko? Nasaan siya? Huwag kang mag-alala. Hindi namin siya pinapakialaman dahil ikaw lamang ang kailangan namin. Pero Barang, oras na patuloy kang magmatigas, ay idadamay na namin ang apo mo. Hindi niyo gagawin yon. Huwag niyong idadamay ang apo ko. Kaya nga makipagtulungan ka sa amin para walang maging problema. Nagkakaintindihan ba tayo? Iniwan na ni Serapio si Lola Barang. Nakakadena ang kanyang mga binti at may mabigat na bilog na bakal sa dulo ng kadena. Kaya hindi makakaalis ang matandang babae. Hangal ka, Serapio. Hindi mo basta makukuha ang itim na aklat. Dahil kapag nakuha mo yon at nasa kamay mo na, alam ko ang gagawin mo. Posibleng patayin mo rin ako. Pati ang apo ko. Pero hanggat wala yun sa iyong mga kamay, mananatili kami ligtas ng apo ko si Joey. Kaya lamang, paano kaya ako makakaalis dito? Ang apo ko, ano na kaya ang kalagayan niya ngayong wala ako? Nasaan na kaya siya? Tuwing sasapit ang gabi, ay napapansin ni Lolo Macario na malungkot at nag-iisa si Joey. Samantalang si Empoy ay kanina pa natutulog. Nilapitan ng matandang lalaki ang bata. Malalim na ang gabi, Utoy. Hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa po ako inaantok, Lolo eh. Pero si Empoy po, kanina pa po naghihilik. Sanay kasing matulog ng maaga ang batang yon. Sandali lang, Joey. Iniisip mo na naman ba ang lola mo? Opo, Lolo Macario. Huwag ka mag-alala. Dahil gaya ng naipangako ko sa'yo, ay tutulungan kita. Lumiwanag ang mukha ni Joey sa sinabi ng matanda. Hindi na niya kailangang pakiusapan pa ito, kundi siya na mismo nagsabi na tutupad siya sa kanyang ipinangako. Naghihintay lamang ako ng tamang pagkakataon, Joey. Lalo na't hindi pangkaraniwang nilalang ang mga makakaharap natin. Akala ko po kasi, nagbago na po ang isip niyo eh. Hindi mangyayari yon dahil marunong akong tumupad sa aking ipinangako. Maraming salamat po, Lolo Macario. O ano? Hindi ka pa ba matutulog? Matutulog na rin po para matulungan ko po kayo sa taniman bukas bago kayo maglako ng mga paninda nyo. Salamat, Joey. Saka inaantok na rin ako. Ay, nako. Makatulog na nga. Tumayo na si Lolo Macario upang matulog na at ganun din si Joey nang marinig nila ang sigaw ni Empoy. Humihingi siya ng tulong. Teka, may nangyayari sa apo ko! Nagmamadaling tumakbo ang dalawa upang tignan si Empoy. Subalit inabutan nila roon ang isang aswang, pasan sa balikat ang bata at nagmamadaling lumabas ng bintana. Hindi agad nakakilos sina Lolo Macario at Joey. Natulala at hindi alam kung ano ang gagawin. Bago pa nakuha ng matandang lalaki ang kanyang sandata na buntot ng pagi, ay tumakbo na papalayo ang aswang habang pasa nito sa balikat si Empoy. Agad namang tinignan ni Joey ang kanyang bag dahil doon niya itinago ang aklat na itim. Mabuti na lang at naroon pa ito. Hindi na nagawa pang sundan ni Lolo Macario ang aswang na kumuha kay Empoy. Malamang ito rin ang aswang na dumukot
sa Lola Barang ni Joey. Hayop siya! Magbabayad ang aswang na yun! Isinusumpa ko! Naisahan tayo ng aswang, Lolo Macario. Wala tayong kaalam-alam na ngayon pala siya babalik. Malamang, isang aswang na yun sa nakaharap ko. Nagbalik siya para gumanti sa akin. Pero si Empoy po ang kanyang kinuha. Paraan niya yun para parusahan ako. Lolo Macario, siguro po kailangan na natin kumilos. Sa palagay ko po, iisang lugar lang ang pagdadala ng aswang na yun. Baka naroon din po si Lola Barang. Yan din ang naiisip ko, Joey. Kaya hahanapin natin sila. Pupunta tayo sa kuta ng mga aswang para iligtas si Empoy at ang iyong lola. Kaya naganda sina Lolo Macario at Joey. Hindi sila dapat mag-aksaya ng panahon, ngunit palaisipan sa kanila kung paano makakarating sa lungga ng mga aswang. Nang gabing yun ay nag-abang ang dalawa sa aswang na maliligaw at aatake sa kanila. Hindi naman sila nabigo sa paghihintay dahil isang panggabing ibon na pinaniniwalaan ni Lolo Macario na alaga ng aswang ang dumating sa bahay ng matandang lalaki. Nakikita mo ba ang itim na ibon na yon na parang uwak? Kailangan mahuli natin yon, Joey. Bakit po, Lolo Macario? Ang hayop na yon ang magdadala sa atin sa lungga ng mga aswang. Kaya hawak ang buntot ng pagi ay marahang lumapit si Lolo Macario sa itim na ibon. Kailangan hindi nito maramdaman ang kanyang paglapit. Itinaas ng matanda ang hawak na buntot pagi at hinagupit ang ibon. Tinamaan ito at nangisay. Lolo Macario, tinamaan niyo po! Kaya lang, mukhang napatay niyo po yata. Hindi siya maaaring mamatay, Joey. Kailangan natin siya ng buhay. Akin ang ipinahanda ko sa iyong pantali. Agad na ibinigay ni Joey sa matandang lalaki ang pantali at tinalian sa paa ang itim na ibon. Kaya lamang, hindi pa rin ito gumagalaw. Naku, nalintikan na. Napatay niyo yata, Lolo Macario. Ang itim na aklat, kunin mo. Madali ka. Mula sa dalambag ni Joey ay inilabas nito ang itim na aklat. Ano pong gagawin niyo sa itim na aklat, Lolo Macario? Makapangyarihan ito dahil nagmumula sa aklat na to ang kanilang buhay at lakas. Kaya nga mahalaga ito sa mga aswang at ibig nilang makuha. Kampo ng aswang ng ibon, kaya may bisa ito sa kanya. Binuksan ni Lolo Macario ang aklat. Mahirap basahin ng mga letra at katagang nakasulat sa bawat pahina nito. Ngunit nang mabuksan na ang aklat, ay may itim na usok na lumabas mula sa gitna ng aklat at pumasok yun sa itim na ibon. Parang walang nangyari, biglang dumilat ang mata ng ibon at tumayo ito. Nagtangkang lumipad, kaya nga lang, hindi nito nagawa dahil naitali na ito ni Lolo Macario. Ha? Ang astig mo, Lolo Macario! Bigla po nabuhay ang ibon! Sabi ko na nga sa iyo pambihira at kakaiba ang kapangyarihang meron ng itim na aklat na ito. Kaya malaki ang laban natin sa mga aswang na kumuha kay Empoy at sa lola mo. Ano pong gagawin natin dito sa itim na ibon, Lolo? Paliliparin natin ang itim na ibon habang may tali siya sa kanyang paa. Saka isasabit ko rin sa kanyang leeg ang maliit na medalyong ito. Medalyon? Para saan po yan? Panlaban sa mga aswang. Bagamat hindi ito ganung kalakas, pero habang nasa leeg ito ng ibon, ay hindi siya lalayo sa atin. Makokontrol ng medalyon ng paglipad niya, kaya magagawa natin sundan pabalik sa lugar na kanyang pinanggalingan. Sa lungga po ng mga aswang? Tama ka, Joey. Siya ang magdadala sa atin doon. Naghanda na ang dalawa para gawin ang kanilang plano. Pinagdala rin ni Lolo Macario si Joey ng posporo. Kailangan nila yun na pansindi sa kandilang itim na itinatago ni Joey. Dahil ang asin at kandila, maging ang itim na aklat, ay magagamit nila. Kaya nagsimula na maglakbay sina Lolo Macario at Joey. Madilim noon, kaya binabagtas nila ang kadiliman.
Tanging liwanag lang mula sa buwan ang kanilang tanglaw. Pinakawalan na rin ni Lolo Macario ang itim na ibon na kanilang susundan. Hindi kaya iligaw tayo ng itim na ibon, Lolo Macario? Hindi niya yun magagawa dahil mararamdaman ng medalyon kapag ibang lugar ang pupuntahan ng ibon. Unti-unting higpit ang tali sa leeg ng ibon. Kaya para hindi yun umigpit at masaktan siya, tamang daan ang kanyang pupuntahan. Nagpatuloy lang sa paglalakad ang dalawa habang ang itim na ibon ay namamalagi naman sa paglipad. May pagkakataon na humihinto rin ito na tila napapagod kaya napipilitan ding huminto sina Lolo Macario at Joey. Samantala, magkasama na sa lugar ng mga aswang sina Lola Barang at Empoy. Walang tigil ang pag-iyak ng bata. Nakaramdam ng awa si Lola Barang dahil naaalala niya ang kanyang apong si Joey sa batang si Empoy. Tama na, iho. Huwag ka nang umiyak. Saka kahit maubos pa ang luha mo, hindi maaawa sa iyo ang mga aswang. Ang sasama po ng aswang na yan. Tinangay niya po ako. Hindi na sila naawa sa bulag po na kagaya ko. Aba, hindi ka pala nakakakita. Opo, Lola. Hindi ko nga po alam kung bakit ako tinangay ng mga aswang na yun eh. Kung anong gagawin nila sa akin. Baka dahil galit po sila sa lolo ko. Dahil sa ginawa sa kanila tapos ako ang gusto nilang gantihan. Maaaring ganun na nga. Aba, teka, ano nga pala ang pangalan mo? Empoy po. Tsak na nag-aalala na po sa akin ng lolo ko at ang kaibigan ko si Joey. Ano ka mo? Joey? Joey ang pangalan ng kaibigan mo? Opo. Bago lang po kami magkaibigan. Kasi po tinulungan po siya ng lolo ko. At sa bahay po namin siya pinatira kasi po nawawala po kasi ang Lola Barang niya eh. Ako yon. Ako ang Lola Barang ni Joey. Talaga po? Kayo po ang lola ni Joey? Oo, Empoy. Salamat na lang. At okay pala ang apo ko. Salamat at tinulungan siya ng lolo mo. Tama pala yung hula ng lolo ko. Naaswang din po ang kumuha sa inyo. Oo, Empoy, tama ka. Pero hindi ako papayag na may gawin silang masama sa atin. Kaya ako bahala sa iyo. Hindi ka rin nila maaaring saktan. Pero paano po tayo makakaligtas dito, Lola Barang? Hindi ko rin alam, Utoy. Pero alam kong wala silang gagawing masama sa atin. Alam ko po na hindi ako pababayaan ni Lolo Macario. Tsaka hanapin niya po ako. Kasama niya po si Joey. Kasi po, hinahanap rin po kayo ni Joey. Magtutulungan po silang dalawa. Teka lang, matanong ko. May mga dala ba si Joey nang makita siya ng lolo mo? Opo. Naroon po sa loob ng dala niyang bag. Sabi niya galing daw po yun sa inyo na nakuha niya po sa loob ng malaking tapayan. Tama. Sa akin ngayon. Salamat na lamang at nakuha niya. Dahil kailangan niya yon. Lalo na ngayon para mailigtas nila tayo. Habang nag-uusap ang dalawa, ay pumasok si Serafio. Mukhang magkasundo kayo at marami na kayo na pag-uusapan. Baka naman pwede ako sumali sa inyo. Huwag kang makialam sa usapan namin. Gusto ko lang sumali sa kwentuhan nyo. Hindi na kailangan. Kung nagpaplano kayong tumakas, huwag nyo nang subukan. Dahil hindi mangyayari yun. Hindi kayo makakalis dito. Lalo ka na matandang Barang. Mananatili ka rito. At kung magmamatigas ka pa, dito ka na tuluyang tatanda hanggang sa malagutan ng hininga. Mas gugustuhin ko pang mangyari yon kaysa subuko at ibigay sa inyo kailangan niya, mga demonyo. Talagang nagmamatigas ka. Oo, dahil hindi niyo ako mapapatay. Hawak ko ang inyong buhay at kinabukasan ng inyong lahi. Nasa itim na aklat ang kapahamakan yung lahat. Kung nalaman ko ng maaga tungkol sa aklat na yon, na naroon din ang kahinaan niyo at wakas, sana winasa ko na yon. Kaya lamang akala ko, isang aklat lang yun na magagamit ko sa ibang bagay. Kaya nga sabihin mo na kung nasaan.
para makalaya ka na. Huwag mo akong gawin tanga. Dahil alam ko ang pinaplano mo. Nagsasayang lang ako ng oras sa pakikipag-usap sa'yo, tanda. Hindi ko sinabi makipag-usap ka sa akin. Tinalikuran na ni Serapio si Lola Barang. Nagngingit-ngit ang kalooban ng pinuno ng aswang dahil wala pa rin siyang napala para sabihin kung saan makikita ang itim na aklat na kanilang matagal nang hinahanap. Ayaw pa rin niyang sabihin. Ang apo na matagdag si Barang. Tsak nalalaman niya ang tungkol sa itim na aklat. Kaya lamang, bigla siyang nawala at nahirapan ng mga kampon ko na makita siya. May humahad lang para makita siya. May nagbibigay ng proteksyon sa apo ni Barang. Pagkatapos ng mahaba-habang paglalakbay, ay narating na ni Lolo Macario at ng ibong itim ang lungga ng mga aswang. Nagsisimula na ring magliwanag noon. Nasa gitna na sila ng kagubatan. Huminto na sa paglipad ang ibon. Dito na nga siguro ang kanilang lungga. Pero saan kaya dito yun? Yan ang dapat nating alamin, Joey. Dahil kung titignan mo itong lugar, wala tayong makikitang anuman na nakatayo dito, kundi mga makakapal na halaman at malalaking puno lamang. Saan kaya dito ang kanilang lungga? Siguro kailangan kong alisin muna ang medalyon sa leeg ng ibon. Bakit po, Lolo Macario? Hindi siya marahil makapasok patungo sa loob ng kanilang lungga kapag suot ang medalyon. Hinawakan ni Lolo Macario ang itim na ibon at inalis sa leeg ang maliit na medalyon. Pagkatanggal ng matandang lalaki sa kwintas na nasa leeg ng itim na ibon, ay bigla itong lumipad ng mataas na tila nakaramdam ng kalayaan. Nagpaikot-ikot sa ere na tila ba nasisiyahan, saka biglang sumisid paibaba patungo sa gitna ng mga makakapal at madamong lugar sa gubat. Tila nagdive doon ng ibon at bigla na lang naglaw nang makapasok sa masukal na lugar. Hala! Nawala po, Lolo Macario! Nasaan na po yung ibon? Sa gitna ng masukal na mga damo at sa pagitan ng matataas na puno, tsak, doon ang kanilang lungga. Papasok po tayo doon? Oo, pero kailangan muna nating magmatyag. Nagtago sina Joey at Lolo Macario. Hindi sila dapat magmadali at magpadalos-dalos. Kailangan maging sigurado sila sa kanilang mga kilos. Nakita nila na may mga taong lumalabas sa gitna ng masukal na lugar. Mga tila tao, subalit nakakatakot ang mga anyo nito. Sila na yata ang mga aswang na naglulungka dito, Lolo Macario. Tama ka, Joey. Dahil hindi nila maitatago ang nakakatakot nilang anyo. Akala ko po ba, mga tao din po ang mga aswang na yun. Andito sila sa kanilang teritoryo, kaya hindi nila kailangan magpanggap o magkunwari. Maaari nilang ipakita ang kanilang tunay na anyo. Ang papangit po nila. Pero sana, wala silang masamang ginawa kina Lola at Empoy. Abay, dapat lang. Lolo Macario, tignan niyo po yung isang aswang na yun, oh. Palinga-linga po siya sa paligid. Nakikiramdam yan. Siguro naaamoy niya tayo. Ano pong gagawin natin? Baka makita niya po tayo. Hayaan mo siya. Mainam nga na makita niya tayo. Tsak namang patay siya. Oras na lumapit siya dito sa kinaroroonan natin. Ang tapang niyo naman po talaga, Lolo. Hindi tayo dapat magpakita ng takot at kahit kahinaan man lang sa mga nilalang na yan. Dahil kapag nakita nila yon, lalo lamang sila magkakaroon ng lakas ng loob para tukutin at atakihin tayo. Lolo, mukhang naaamoy niya nga po tayo. Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Pero humanda ka. Patuloy sa paglapit ang isang aswang na tila naaamoy sila. Sige lang. Lapit. Lumapit ka. Lapit pa. Patuloy na iginagala ng aswang ang paningin na tila ba may hinahanap. Kaya nang makakuha ng tiyempo si Lolo Macario, na hawak ang magkabilaan dulo ng kanyang buntot ng pagi,
ay kinawit niya yon sa leeg ng aswang, saka hinila ito. Nag-iisa lang ang aswang ng sandaling yun, kaya walang nakakita sa nangyari. Ipinulupot ni Lolo Macario ang buntot ng pagi sa leeg ng aswang hanggang sa tuluyan itong masakal at malagutan ng hininga. Walang nagawa ang aswang dahil sa kakaibang bisa din ng buntot ng pagi. Isa pa'y taglay din ng matandang lalaki ang medalyon na ginamit niya sa itim na ibon. Ang astig mo talaga, Lolo. Ganyan ang gagawin natin kapag may nakita pa tayong aswang. Paano po kung marami sila? Ibang usapan na yon, Joey. Siguro po, ang dapat po muna nating gawin ay hanapin po kung saan lugar naroon ng lola ko at si Empoy. Tama ka. Sila ang dapat nating unahin. Kailangan iligtas muna natin sila bago tayo humarap sa mga aswang. Tiyakin muna natin ang kanilang kaligtasan. Samantala, habang nagpapahinga si Serapio, ay dumapaw sa kanyang hita ang itim na ibon na nagdala kina Joey sa lugar na yon. Siya pala ang may alaga rito. Naglayas ka na naman, Matilde. Kung saan ka siguro nakarating? Ay nako, parang nangihina ka yata. Kailangan makakain ka ng sariwang karne para ikay lumakas. Tumayo ang pinuno ng aswang upang bigyan ng pagkain ang alagang ibon nito na si Matilde. Nang makita nito ang tali sa paa ng hayop. Teka, ano ito? Bakit may tali ka, Matilde? May humuli ba sa'yo? Nagpatuloy lang sa pagtuka ng pagkain ng sariwang karne ang ibon. Napapakunot naman ang noo ni Serapio habang pinagmamasdan ang kanyang alaga. Iba ang kanyang kutob at may nararamdaman siyang kakaiba. Kaya iniwan ni Serapio ang alaga. Kailangan niyang kausapin ang kanyang mga alagad at kauri dahil yun sa kakaiba niyang pakiramdam. Ang pagkabalisa at ingay ng likha ng mga usap-usapan sa loob ng lungga ng mga aswang ay hindi naging lingid kina Lola Barang at Empoy. Nagkakagulo na sila. Natataranta na ang mga aswang. Lola Barang, hindi kaya alam na ni na Lolo Macario itong kinaroroonan natin? Ewan ko, Empoy. Pero posibleng ganun nga dahil nababahala na sila. Gusto ko kayong tulungan para makatakas dito, para matanggal ko sana ang kadena sa inyong paa. Pero puro dilim lang ang nakikita ko, Lola eh. Naiintindihan kita, Empoy. Pero salamat pa rin dahil alam kong inaalala mo ang kalagayan ko. Sana makita na po tayo nila Lolo para makaalis na po tayo rito. Sa lugar na pinagkukublihan ng dalawa, ay kitang-kita nila ang paglabas ng mga aswang. Tila nagsisimula na silang kumalat sa lugar para hanapin sina Lolo Macario at Joey. Alam na nila na may ibang nilalang na narito sa kanilang lungga. Hinahanap na po nila tayo. Hindi nila tayo dapat makita, Joey. Pero madali nila tayo makikita dito sa pinagtataguan natin, Lolo Macario. Saglit na natahimik ang matandang lalaki. Nag-iisip kung ano ang kailangan nilang gawin. Hanggang sa may naalala ito, kaya biglang umaliwalas ang muka. Joey, may paraan para hindi tayo makita ng mga aswang. Paano po, Lolo Macario? Hiningi ni Macario sa bata ang itim na kandilang nasa loob ng bag ni Joey, pati na rin ang posporo na dala nila. Wala nang tanong-tanong pa si Joey at agad niyang ibinigay sa matandang lalaki ang itim na kandila at posporo. Para saan po ba yan, Lolo? Maliwanag naman po pero bakit kailangan niyo po ng kandila? Hindi ko rin sigurado, Joey, pero susubukan ko. Nagkiskis ng palito ng posporo si Lolo Macario at saka sinindihan nito ang kandilang itim na hawak ni Joey. Nang magningas ang mitya ng kandila, ay may napansin si Lolo Macario kay Joey. Nagkaroon nga ng bisa! Bakit po, Lolo Macario? Titig na titig po kayo sa akin Tama nga ako. Unti-unti kang naglalaho, Joey. Hala, oo nga po, Lolo Macario.
Nawawala po ako! Ibig lang sabihin, talagang may kakaibang kapangyarihan ang itim na kandila. Naglalaho ang sino mang may hawak nito habang may sindi. Buti naisip niyo po yun. Pero kung ako lang po naglalaho at hindi makikita ng mga aswang, paano po kayo? Humawak ang matandang lalaki sa braso ni Joey. Pagkahawak nito sa braso ng bata, ay unti-unti na ring naglaho si Lolo Macario. Lolo Macario! Pati po kayo naglalaho na rin! Oo, Joey. Kaya sa tulong ng kandilang itim, makakapasok tayo hanggang sa loob ng kanilang lungga na walang makakakita sa atin. Kaya malaya nating mahanap ang apo ko at ang lola mo. Ibig sabihin, tanging kandila lang po ang kanilang makikita? Maging ang kandila ay hindi rin nila makikita, Joey. Pero, paano po kung biglang mamatay po ang sindi ng kandila? Yun ang dapat natin pag-ingatan, na huwag mamamatay ang sindi ng kandila, kundi mabibisto talaga tayo. Ito pong asin, saan kaya ito magagamit, Lolo Macario? Tsak takot dyan ang mga aswang. Kaya mamaya, malalaman natin kung ano pa ba ang magagawa ng asin na yan. Dahil sa natuklasan ni na Lolo Macario at Joey, ay hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Kumilos na ang dalawa habang nakasindi ang kandila. Kaya naman, nagawa nilang pasukin ang daan patungo sa loob ng lungga ng mga aswang. Bawat aswang na kanilang madaraanan at nakikita nilang nagtataka dahil ramdam nila na may ibang nilalang subalit wala silang nakikita. Ang tungkol dun ay nakarating na rin kay Serafio. Tama kayo mga kasama. Nararamdaman kong may ibang nilalang dito sa lugar natin. Hindi pangkaraniwan ang taglay nila. Kaya maaaring malagay tayo sa panganib. Kaya maging mas matalas ang pakiramdam nyo. Maging mapagmatsyag kayo. Dahil aluman sa dali, ay maaaring may gawin sila. Nagbigay ng babala ang pinuno ng mga aswang sa kanyang mga kasama. Kaya naging handa ang mga ito dahil delikado sila. Samantala, kanina pa ginagalugad ni na Lolo Macario at Joey ang bawat sulok ng lugar na yon. Hinahanap ang mga mahal sa buhay na dinukot ng mga kampon ng dilim. Hindi pa natin sila nakikita, Lolo Macario. Konting tiyaga pa at makikita din natin sila. Nagpatuloy sila sa paghahanap hanggang may nakita sina Lolo Macario na isang lagusan. Daan ito, patungo sa ilalim ng lupa. Lolo, bakit nariyan po sila? Diyan nila'y kinulong si Lola at Empoy. Pumasok tayo, Joey. Pero ingatan mong huwag mamatay ang sindi ng kandila. Opo, tara na po. Malayang nakapasok ang dalawa sa lagusang nakita nila. Hindi nga sila nagkamali dahil naroon ang kanilang hinahanap. Agad nilang nilapitan ang mga ito dahil hindi nakikita ni na Lola Barang at Empoy sina Lolo Macario at Joey. Kaya naman, natakot sila. May humawak sa kamay ko. Sino kayo? Sa akin din po. May umawak din po, Lola Barang. Huwag kang matakot, Apo. Ako ito ang lolo mo. Lola Barang, ako po to si Joey. Huwag po kayo matakot. Joey, apo. Ikaw nga ba? Bakit hindi ko kayo makita? Ano nangyari sa inyo? Ang kandilang itim po, Lola. Ginamit po namin. At nalaman po namin ang bisa nito. Nagkaroon kayo ng tagabulag. Hindi namin kayo nakikita dahil sa may sinding kandila. Opo, Lola Barang. Kaya tama po kayo. Matutulungan po ako ng mga bagay na nakita ko sa malaking tapayan. Ang itim na aklat. Dala mo ba? Opo, Lola. Narito po sa loob ng dala kong bag. Ingatan mo yan, Joey. Dahil yan ang tatapos sa kasamaan ng mga aswang. Pero dapat muna tayo makalabas dito. Lola, kasama ko po ang Lolo Empoy. Lolo, parang tahimik po yata kayo. Joey, kailangan na natin umalis dito. Hindi na tayo dapat magtagal pa. Empoy, Apo, humawak ka sa akin. Opo, Lolo. Kayo rin po, Lola Barang. Humawak po kayo sa akin.
Kailangan nakahawak po kayo para kayo man po ay madamay sa pagkakaroon po ng tagabulag. Mabilis ang kilos ng apat upang makalabas na sila sa lagusang yun. Subalit nang papalabas na sila ay may nangyaring hindi inaasahan. Ano po yun? Gumagalaw ang lupa. Lumilindol! Kailangan makaalis na tayo rito. Baka magkaroon ng pagguho at matabunan tayo ng lupa. Malilibig tayo dito ng buhay. Halika, bilisan nyo! Sana lang huminto din kagad ang paggalaw ng lupa! Subalit habang nagmamadali sila sa paglabas ng lagusan, ay lalong lumalakas ang pagyanig. Samantala, alamin naman natin kung saan nga ba nanggagaling ang mga pagyanig na yon. Ang mga walang hiyang minero! Sila na naman ang may pakana ng pagyanig! Opo, tama po kayo, pinuno. Ayaw na naman silang paawat. Nagpapasabog na naman sila ng mga bundok para makakuha ng mina. Dahil sa kanila, maging ang mga kuta nating mga aswang ay nasisira. Nawawalan tayo ng pagtataguan. Pinuno, kung salakayin kaya natin sila. Hindi na. Magsasayang lamang tayo ng panahon. Titigil din ang mga yan. Basta wag na wag lang silang aabot dito sa ating lungga. Kundi ay may paglalagyan talaga sila. Pinuno, huminto na po ang pagyanig. Sabi ko naman sa'yo, titigil din ang mga walang yan. Huwag niyo nang isipin ang tungkol sa mga minero na yon. Ang kailangan niyong gawin ay hanapin ang nilalang na posibleng narito lang sa ating lungga. Dahil hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin narito sila. Kanina pa po naghahanap ang mga kasama natin. Sikapin niyong makita sila. Alamin niyo kung sino ang nilalang na yun na naging pangahas para pasukin ang ating lungga. Dahil luminto na ang pagyanig, kaya napayapa na rin ang kalooban ni na Lolo Macario. Ganap na silang nakalabas ng lagusan. Ngayon naman ay ang paglabas sa lungga ng mga aswang ang kailangan nilang malagpasan. Maraming mga aswang sa lugar na nadaraanan ng apat na magkakasama na papalabas ng lungga. At dahil nga hindi sila nakikita ng mga aswang na naroon, kaya nagkakabanggaan sila. Lalong ipinagtataka yun ng mga aswang dahil may nababangga sila, ngunit hindi naman nila makita. Dahil sa pagmamadali, ay magkakahawak pa ang apat at hirap silang makadaan. Lalo na't hindi sila maaaring magkahiwa-hiwalay dahil habang bumibitaw ang isa sa kanila ay posibleng makita. Sapagkat hirap silang makakilos na magkakasama, ay nabangga ng isang aswang si Empoy at nabuwal ang bata. Aray ko! Empoy! Apo! Nakabitiw sa pagkakahawak si Empoy, kaya nakita siya ng mga aswang na naroon. Maging si Lolo Macario ay nakita rin dahil nga bumitaw din siya kay Joey upang tulungan ng apo na noon ay natumba. Nataranta ang mga aswang at nagsipaghanda sila upang umatake kay Lolo Macario. Inihanda naman ng matanda ang kanyang sarili at agad na hinawakan ng buntot ng pagi na dala. Nagmamadali namang hinagilap ni Lola Barang si Empoy at hinawakan sa braso, kaya bigla rin umepekto dito ang tagabulag, kaya biglang nawala sa paningin ng mga aswang. Joey, sige na, umalis na kayo. Ako na ang bahala. Haharapin ko mga aswang na ito. Nag-iisa ka lang po, Lolo. Kakayanin ko sila. Taglay ko ang buntot ng pagi at medalyon. Matutulungan ako nito. Sige na. Pero baka po mas malakas sila. Sumunod ka na lang sa utos ko, Joey. Umalis na kayo. Isama mo na si Empoy at ang lola mo. Iligtas nyo na ang sarili nyo. Sige na. Walang nagawa si Joey kundi ang sumunod sa utos ng matandang lalaki. Pero bago tuluyang lumabas ng lugar na yon sina Joey, ay agad na inabot ng bata kay Lolo Macario ang supot na may lamang kakaibang asin. Lolo, gamitin niyo po to. Kailangan niyo po itong asin. Saka palang umalis sina Joey kasama ang kanyang Lola Barang at Empoy. Dahil naiwan si Lolo Macario, kaya wala siyang gagawin kundi iligtas ang sarili sa pag-atake ng mga aswang na naroon. Sige, lumapit kayo at iisa-isahin ko kayo, mga halimaw kayo.
Halos sabay-sabay na sumugod sa matandang lalaki ang mga aswang, ngunit hindi nawalan ng loob at pag-asa ang matandang lalaki. Iwinasiwas at pinaikot-ikot niya sa ere ang hawak na buntot pagi. Umaatungal at umiigik ang bawat aswang na tamaan at mahagip ng armas ni Lolo Macario. Kaya nasusugatan ang mga ito. Pero nang masugatan ng mga aswang ay lalong naging agresibo. Lumaban ng sabayan si Lolo Macario sa mga aswang. Hirap siya dahil marami ang mga ito. Pero hindi siya dapat magpadaig. Mas binilisan pa ni Lolo Macario ang kanyang kilos. Hagupit sa kaliwa, hagupit sa kanan ang kanyang ginagawa. Nang makita niya na muling nasugatan ng mga aswang na umatake sa kanya, ay nagmamadali siyang binuksan ng maliit na supot na may lamang asin. Dumampot siya at saka isinaboy sa mga aswang. Pumuputok ang bawat butil ng asin na dumidikit sa katawan ng aswang. Nagiiwan yun ng mas malalang sugat na agad kumakalat sa katawan at unti-unting naaagnas ang bawat tamaan. Kaya naman, lalo lang pumalaw at nagwala ang mga aswang dahil doble ang sakit na kanilang nararamdaman. Kung ang ibang mga aswang na kanyang nasugatan ay umurong, may ibang pumapalit at umaatake sa kanya. Hindi yata ako titigilan ng mga hayop na ito. Sige, lumapit kayo. Hanggang kaya kong lumaban sa inyo, matitikman niyo ang hagupit ng aking buntot pagi at tapdi ng asin na isasaboy ko sa katawan ninyo. Malaya namang nakalabas ng lungga sina Joey kasama ang kanyang Lola Barang at si Empoy. Dinala ni Joey ang mga kasama niya sa lugar na pinagkublian nila ni Lolo Macario. Lola Barang, dito muna kayo ni Empoy ah. Bakit, Apo? Anong gagawin mo? Kailangan ko pong bumalik dun sa loob para tulungan po si Lolo Macario. Pero, Apo, baka kung ano mangyari sa'yo? Pero Lola Barang, hindi ko naman po pwedeng pabayaan doon si Lolo Macario na mag-isa. Dahil po sa kanya, kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na hanapin po kayo at iligtas. Sige, Apo. Ikaw ang bahala. Basta mag-iingat ka, ha? Joey, may tiwala ako sa'yo. Tulungan mo ang lolo ko, ha? O Empoy, babalik kami dito ng lolo mo ng ligtas. Basta dito lang kayo ha. Tsak na walang aswang na pupunta dito dahil lahat sila nagiging abala para harapin kami. Iniwan na ni Joey ang kanyang Lola Barang at kaibigan upang balikan si Lolo Macario. Hindi niya ito maaaring pabayaan. Samantala, inutusan na ni Serapio ang iba pang mga aswang upang pagtulungang patayin si Lolo Macario. Huwag kayong titigil. Tiyakin na mapapatay ang matandang lalaki na nagdala ng gulo dito sa ating lungga. Alam ko na may iba pa silang kasama, kaya sila ay dapat na mamatay. Kung nakuha lang sana natin ang aklat na itim, magiging madali sa atin ang lahat. Makakailing tayo ng panibagong lakas. Subalit hanggat hindi yun nakukuha, kailangan natin na magtulungan para harapin at sinumang ibig guluhin ang ating lungga. At nagpaplanong tapusin tayong lahat. Patuloy sa pakikipaglaban ng matandang lalaki. Dapat niya itong tulungan. Magagawa niya yun, lalo na't hindi naman siya nakikita ng mga kampo ng dilim dahil sa taglay na tagabulag, sanhi ng may sinding kandilang itim na kanyang hawak. Ganun na lang din ang pasasalamat ni Joey dahil hindi madaling mamatay ang sindi ng kandila. Isa pa, kahit matagal na ang pagkakasindi nito, ay tila hindi naman nauupos at nababawasan ang haba. Marahang lumapit si Joey kay Lolo Macario. Yumuko ito at tumawak sa isang paa ng matandang lalaki. Nang mahawakan yun ni Joey, ay biglang naglaho ang matanda. Kaya nagulat ang mga aswang na kalaban niya. Hindi na nila makita si Lolo Macario. Dahil nga walang makita ang mga aswang, naging malaya siya para hatawin ang mga kalabang aswang gamit ang buntot pagi. Patuloy sa pagpalaw ang mga halimaw na nasasaktan at hinahagisan din niya ng asin. Nakita ni Serapio na patuloy na nababawasan ang kanyang mga alagad, kaya siya man ay kailangan na ring tumulong. Biglang nagpalit ng anyo si Serapio
at naging nakakatakot itong aswang. Mas mabangis at mas malakas. Pero hindi nagpatakot si Lolo Macario. Lalo niyang pinag-igi ang paghahanda upang harapin ang pinuno ng mga aswang. Pinamunuan na ni Serapio ang pagharap kay Lolo Macario na hindi naman niya nakikita. Walang hiya ka! Kung sino ka man at nasaan ka, magpakita ka sa akin! Huwag kang magtago! Huwag kang duwag! Hangal! Bakit naman ako magpapakita sa'yo? Gumawa ka ng paraan para makita ko! Andito ka lang pala sa paligid. Naririnig kita. Mababaliw ka sa paghahanap sa amin, pero hindi mo kami makikita! Naaamoy ko. May kasama kang bata. Mga walang hiya kayo. Nasaan kayo? Magpakita kayo! Patuloy sa pagnawa si Serapio na nasa anyo na nakakatakot na aswang. Sinamantala yun ni Lolo Macario upang hatawin ito sa muka gamit ang buntot ng pagi. Nag-iwan yun ng malalim na hiwa sa muka ng aswang. Hayop ka! Nasugatan ang mukha ko! Kulang pa yan! Dapat sa kagaya mo, nililipol na para hindi na kayo makapagkasikpa ng lagim! Gagawin namin ang gusto namin dahil kailangan magbayad ng mga tao. Malaki ang atraso nyo sa mga kagaya naming aswang. Maraming mga kauri namin ang inyong napatay. Gumaganti lamang kami. Kayo ang nagpasimula ng gulo, kaya wala kayong karapatang gumanti! Nagkakamali ka. Dati kaming namumuhay ng tahimik. Pero dahil sa pakikialam ninyo, nagulo kami. Ang aming mga lungga, inyo ring winasak. Nawalan kami ng tirahan. Kaya dapat lang kayong magbayad. Hindi pa rin tama ang ginagawa nyo. Lalo na't marami na kayong naperwisyo. Idinamay nyo na ang lahat ng tao na wala namang kasalanan sa inyo. Hindi nakikita ni Serapio ang kanyang kaaway, kaya sa bawat boses na kanyang maririnig ay umaatake ito. Kaya lang nagiging bigo ang aswang. Dahil ang nais ni Lolo Macario ay matapos na ang pakikipaglaban, kaya't muli siyang kumuha ng asin sa supot at isinabo yun sa pinuno ng aswang. Sapul sa muka si Serapio. Nagwawala siya habang pumuputok ang bawat butil ng asin na dumikit sa katawan at muka. Agad na lumala ang sugat at naagnas ang laman. Walang nagawa ang ibang aswang na naroon dahil hindi rin nila nakikita ang kanilang kalaban. Umatras sa mga ito habang umaatungal sa sakit na nararamdaman si Serapio. Ay nagpasya ng umalis si Lolo Macario at Joey. Kailangan nilang balikan sina Lola Barang at Empoy. Nagmamadaling lumabas na ng lungga ng mga aswang ang dalawa. Nang marating na ng dalawa ang kinaroroonan ni na Lola Barang, ay nakita nila na may aswang na umaatake sa mga ito. Subalit bago pa nagawa ng masama sina Lolo Barang at Empoy, ay pinatikim na ito ni Lolo Macario ng hagupit ng kanyang buntot ng pagi. Kaya naman, takot na lumayo ang mga halimaw. Buti na lang at dumating kayo. Akala namin ay kung mapapano na kami ni Empoy. Lolo, salamat po't ligtas po kayo ni Joey. Oo, Apo. Salamat sa Diyos. Kailangan na natin umalis dito. Hindi po namin tsak kung matutuluyan ng pinuno ng mga aswang. Pero may mga alagad po silang gumagala. Baka masundan po tayo. Apo, hindi tayo maaaring umalis hanggat hindi natin natitiyak na ubos na sila. Paano po natin gagawin yun, Lola Barang? Ngayong magkakasama na tayo at wala na sa kamay ng mga aswang. Nasa labas na rin ang kanilang lungga. Magagamit na natin ang itim na aklat. Akin na, ibigay mo sa akin. Agad na kinuha ni Joey ang itim na aklat at ibinigay sa kanyang Lola Barang. Ito ang tatapos sa lahat ng kasamaan nila. Dahil alam ko na kung paano sila mauubos. Narinig ko yon sa pakikipag-usap ng kanilang pinuno sa ibang mga aswang. Kung ang sikreto ng kanilang lakas ay narito sa itim na aklat na hawak natin, ito rin ang tatapos sa kanila. Kaya hindi ito dapat makuha nila.
Kaya ngayon gamit ang kandilang itim. Susunugin natin ang bawat pahina ng aklat na ito. Tulungan niyo akong punitin ang bawat pahina. Madali kayo! Agad na sinunod yun ni Joey at tumulong na rin si Lolo Macario. Isa-isa nilang sinunog ang bawat punit na pahina ng aklat na itim. Sa bawat pahinang nasusunog ay naririnig nila ang pagpalaw ng aswang mula sa lungga. Yun na ang kanilang magiging kamatayan dahil magiging abo na ang bawat pahina na pinagmumulan ng kanilang lakas na ang tanging makakapuksa ay ang apoy mula sa kandilang itim na matagal ding itinago ni Lola Barang. Kung alam ko lang na ang pagsunog sa mga pahina ng aklat na itim ang tatapos sa mga aswang, matagal ko na sanang ginawa yon. Kaya lamang, nang dukutin ako ng mga aswang, saka ko lang nalaban. Sana, hindi na umabot pa sa ganitong gulo ang lahat. Hindi mo dapat isipin yon, Barang. Ang mahalaga ay ligtas tayo at nalipol ang mga aswang at hindi na sila makakapanggulo pa. Tama po si Lolo Macario, Lola Barang. Saka ang mahalaga, ligtas tayong lahat. Walang masamang nangyari sa atin. Isa pa, ngayon ko lang lubos na naiintindihan kung bakit kailangan mangyari ang lahat ng ito. Dahil yun pala ay merong iba pang dahilan. Ano po yun, Lolo Macario? Para mag-cruise ang landas namin ni Barbara at magkita ulit kami nang maipaliwanag ko sa kanya ang lahat kung bakit hindi ko siya nabalikan na alam kong labis niyang ikisasama ng loob. Ano po? Barbara? Oo, Apo. Yun ang totoo kong pangalan. Ibig niyo po ba't sabihin, magkakilala po kayo ni Lola Barang, Lolo Macario? Hindi lang basta magkakilala, Empoy, kundi siya ang babaeng dati kong minahal. Nagkahiwalay lamang kami dahil inisip niyang iniwan ko siya. Subalit ang katotohanan, lumayo ako para labanan ng mga aswang sa ibang lugar. Hindi ako nagpaalam sa kanya para di siya mag-alala sa akin. Kaya inisip niyang wala akong pakialam at basta ko na lamang siyang iniwan. Pero nang magbalik ako, wala na siya. Lumayo na at hindi ko na nakita pa. Tapos ngayon, nagkita ulit kayo. Wow! Ang astig naman! Kaya sana, paniwalaan mo ko, Barbara. Hindi kita basta iniwan. Nagkaroon man ako ng ibang pag-ibig, pero kahit kailan, hindi ka nawala sa puso ko. Ganon din naman ako, Macario. Kahit kailan, hindi ka na maglit sa damdamin ko. Kung ganon, talaga nga palang pinagtagpo ulit tayo ng tadhana para ayusin ang gusot ng nakaraan at maging malinaw ang lahat para sa ikalawang pagkakataon. Ayos din! May second chance pa pala! Nakakatuwa naman. Dati pala kayong magjowa, Lolo Macario, Lola Barang. Ngayon ay itutuloy na namin yon. Sana mga apo ay okay lamang sa inyo. Aba, okay na okay po. Di ba, Empoy? Siyempre naman, para maging masaya na si Lolo Macario at Lola Barang. Grabe! Isipin mo yun, ang galing, di ba? Dahil sa mga aswang, nabuo uli ang love story ni na Lola Barang at Lolo Macario. Grabe! Happy ending talaga to! Tapos na ang gulong hatid ng mga kampon ng kadiliman. Ngunit may dalang bagong simula para sa pagmamahalang minsan ay hinadlangan na nabalot ng sakit at pangungulila. Ngayon ay ipagpapatuloy para sa mas masayang pagsasama. Laging puno ng misteryo ang buhay ng tao. May kanya-kanyang kaparaanan upang pagkatapos ng lahat ng sakit at pagdurusa ay darating din ang inaasam-asam na kaligayahan at kapayapaan upang muling lumigaya ang puso para sa tunay na pagmamahal.